Si Senator Bato de la Rosa nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa dahig, habang si Senator Robin Padilla naman tutol sa arrest warrant ng International Criminal Court. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo Jai Hangayo. Yes, Bombo Genesis, nagpahayag ng emosyonal na panawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wag na siyang isuko o wag muna siyang isuko sa International Criminal Court kasunod ng paglabas ng ulat hinggil sa umano'y arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng investigasyon sa war on drugs noong administrasyon ni former President Duterte. Sinabi ni Senator de la Rosa na umaasa siyang poprotektahan siya ng Pangulo bilang kapwa Pilipino at hindi siya ipapaubaya sa mga banyaga. Git na senador, dapat umanong pangalagaan ng pamahalaan ng soberanya ng bansa dahil gumagana naman umano ang criminal justice system sa Pilipinas at wala ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa matapos kumala sa Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Anya, kung mayroon man siyang pananagutan, handa niya itong harapin sa mga local courts. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sir President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. Kung sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Wala pag-iusap mo sa kanya. Sa absent, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Naging emosyonal din si Senator de la Rosa habang inaalala ang kanyang naging serbisyo sa bansa bilang dating hepe ng Philippine National Police at unang pinuno ang kampanya kontra illegal na droga. Sinabi pa nito na maaaring dumating din ang panahon na maranasan ng iba pang leader ng bansa ang parehong sitwasyon, and pointing it out rin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito pa ang naging payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pagsarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ako ng gusto. Faithfully. Para sa akin. Ngunit, paano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon? Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magka-problema na ganito, mamalaman mo, you will feel, I feel right now, very low, the lowest point of my life. Bago magsimula ang sesyon sa Senado nitong hapon, ibinahagi rin ng senador na hirap umano siyang makatulog at napilitang uminom ng melatonin dahil sa pangambang anumang oras maaari siyang dalhin sa dahig. Narito ang naging payag ni Senator de la Rosa. Ikaw kung nagdadalhin ka na dahil, hindi ka mahuhuli. Samantala, sinabi naman ni Senator Robin Padilla na kung lokal na korte sa Pilipinas maglalabas ng warrant laban ni kay De La Rosa ay wala na umano silang magagawa dahil bahagi ito ng proseso ng batas. Gayunman, iginit ang senador na kung manggagaling sa International Criminal Court ang warrant, hindi niya hahayaang maaresto itong si De La Rosa. Dagdag pa ng senador, hindi pa naman umano napapatunayan ang aligasyon laban sa kay Senator De La Rosa kaugnay ng umano'y crimes against humanity noong siya pa ang pinuno ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Duterte. Narito pakinggan natin ang pahayag naman ni Senator Robin Hood Padilla. Wala na kami magagawa. Kahit naman si Senator Bato, alam na yun. Wala na kami magagawa pagka local. Ganun parehas din naman yun. Kung warrant nilang dala, di galing din sa ICC, hindi kami papayag. Kayo papayag kayo? Siguro naman, dapat din kayo maantig kung dayuhan yan. Sayang naman yung pagka-Pilipino natin. May Senado pa tayo. Hindi siguro. Naman napatunayan yan nga may kinalaman si Bato. Okay ninyo, tungkol sa mga ganyan, ako'y nakulong ng matagal na panahon. Kilala ko lahat ng kriminal. So yung mga ganyan na sinasabi nyo, nakagagawan ng gobyerno, yung kalokohan nga, sindikato yan. Kung
Kung matatandaan mga kamuwat Star Nation, naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos makita ng International Criminal Court pre-trial chamber na mayroong reasonable grounds upang paniwalaang sangkot siya sa crimes against humanity of murder kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Itong warrant ay nilabas noong Nobyembre taong 2025, ngunit isinapubliko lamang nitong Mayo 11. Ayon sa International Criminal Court of Prosecution, mahalagang hakbang ito sa pagpapatuloy na paghahanap ng pananagutan sa mga nasawi sa anti-drug campaign. At yan ang mga update mula Bubujay. dito sa Senado. Ito si Bongo Bubujay. Hangayo and Business. Bubujay, Yes, Mambo Genesis. medyo good-natured na si Senator Bato ngayon, ano? Unlike kahapon na medyo pasigaw yung kanyang pagsagot sa mga tanong ng Philippine media. Ngayon, kanina dun sa may plenaryo, parang iba naman yung nagkaaway kanina, sina Senator Robin at saka si Senator Kiko. Para sa kaalaman ng ating mga listeners, mga viewers, anong nangyari kanina dyan sa may plenaryo naman? Oo, yes, Mambo Genesis. Nasubaybayan nga natin kanina yung naging mainit na diskusyon ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla kanina sa sesyon sa Senate plenary. Kaugnay yun sa resolution number 44 na tinatalakay pa rin dito sa sesyon at inihayag nga ni Senator Kiko Pangilinan na sana sa Committee on Rules na yan kasi it has been discussed na before pa yung kaugnay sa International Court warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. And now, dahil nag-suspend kanina so hindi nakikita ng ating mga listeners and viewers yung nangyayari, maraming mga nangyari behind the camera na nag-attempt si Senator Kiko Pangilinan sa shake hands dito kay Senator Robin Padilla, ngunit hindi nga ito in-accept ni Senator Padilla dahil nga ito ay nag-ask kay Senator Loren Regarda na kung maaari o pwede ba na magkaroon ng reklamo kaugnay nga sa pagtaas ng boses si Senator Kiko Pangilinan. And yung mga nangyayari kaganapan, naging emosyonal doon si Senator Robin Padilla, si Senator De La Rosa sa loob ng plenaryo habang tinatalakay nga yung possible na pagdakip sana sa kanya kahapon dito sa Senado, Mambo Genesis. Pero parang biglaan yata na tinapos yung plenaryo, no? Bumbuday kasi kanina suspended lamang and then in the end ay talagang tinapos na. Ano nangyari dito? Hindi na talaga nagkasundo sina Senator Rubin at Senator Kiko? Pardon, Mambo Genesis? Oo, parang biglaan yata na tinapos Bumbuday, no? Kasi parang suspended lang kanina and then bumalik sila. Nung pagbalik nila, ilang segundo lang, ilang minuto lamang, tinapos na kaagad yung plenaryo. Hindi na talaga nagkaayos sina Senator Robin at Senator Kiko after that. Yes, hindi pa nagtaayos yung dalawang panig na dito kay Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan dahil nga medyo mainit yung naging talakayan as per Senator Lor Legarda nga dating to sa part of media baka nakamodulate lang yung voice ni Senator Kiko Pangilinan, but as if we would review yung naging plenary kanina, yung naging talakayan, medyo nga tumaas yung voice si Senator Kiko Pangilinan dahil ay nag-raise siya ng motion doon, or point of order, what I mean point of order, that yung while tinatalakay pa yung impeachment, yung International Court warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa, so sumasabat dito sa Senator Padilla. And then, nagpapalitan sila na medyo mainit na nagkaroon ng tensyon sa kanila. And maybe let's consider the factor na wala din pahinga yung ating mga senador dahil nga dito nakastay pa rin sila sa Senate. And yung mga nangyayari dito sa Senado na medyo nahahati na sa dalawang grupo yung ating mga senador dito kaugnay din sa ongoing impeachment of Vice President Sara Duterte. And bukas, abangan din natin kasi although naka-adjourn ngayon yung session, ibabalik naman bukas at 3 o'clock in the afternoon, Mambo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bumbuday. And live mula dito sa Senado, ito si Bombo Jaira Hangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.
anywhere.